Na nagsalita na mga kababayan. COA o Commission on Audit ibinulgar na ang office ni President Bongbong Marcos ang biggest spender ng confidential funds at intelligence funds mga kababayan. Grabe, walang takot at walang kinikilingan na isiniwalat at ibinulgar ito ng COA mga kababayan. Umabot pa nga ng 10 billion pesos ang nagastos na confidential funds at intelligence funds ng gobyerno noong 2023 mga kababayan, na ang pinakamalaking nagastos nga dito ay ang opisina ni President Bongbong Marcos mga kababayan. At yan ang matinding katanungan mga kababayan, no, na kung hindi ito pamumulitika kay BP Sara Duterte at paninira sa mga Duterte mga kababayan, no, ay kung bakit sinisingle out lang itong Office of the Vice President, gayong napakaraming ahensya pala ng gobyerno ang binigyan ng pondo para dyan sa confidential funds at intelligence funds mga kababayan. Panoorin natin ito. Pinakamalaki sa kasaysayan ang nagastos ng gobyerno noong 2023 Pinakamalaki sa kasaysayan. Grabe mga kababayan, no? para sa Confidential at Intelligence Fund ayon sa Commission on Audit. Umabot yan sa mahigit 10 bilyong piso. Kung ano-ano 10 bilyong peso mga kababayan. ang nabigyan ng pondo, hinimay sa pagtutok ni Maki Pulido. Para sa taong 2023, mahigit 10 billion pesos ang naging confidential and intelligence expenses ng gobyerno. Base sa datos ng COA, ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na Unang pagkakataon sa kasaysayan. Grabe. lumampas sa 10 billion pesos ang nagastos na confidential and intelligence funds. Sa halagang mahigit 10 billion pesos, higit 4.4 billion pesos ang confidential expenses, habang mahigit 6 billion pesos ang intelligence expenses. Sa confidential expenses, pinakamalaki ang Office of the President. Naku, ayan mga kababayan, no? Pinakamalaki ang Office of the President. Tingnan nyo mga kababayan, kung nakikita nyo sa screen nyo, no? Ang gastos, oh. Tingnan nyo, ang Office of the Vice President mga kababayan, 375,000 lang. Pero itong Office of the President, 2,250,000. Saan ka makakaano dyan mga kababayan, no? Tapos, ang ginawa pa, si BP Sara tinutugis mga kababayan dahil sa confidential funds. Sa higit 2.2 billion pesos. 375 million pesos naman ang confidential expenses ng Office of the Vice President. Yun, maliwanag ang paliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng araw, mga kababayan, ng COA. No, nilatag na, mga kababayan, ang ebidensya. 2,250,000 Office of the Vice President. Office of the President. Tapos, Office of the Vice President, 375,000 lang, mga kababayan. Di ba? Yan mga kababayan, yung ebidensya na yan ang makakapagsabi, no? At kayo na mga kababayan ang maghusga. Pero meron ding ginastos na confidential funds ang ibang opisina at ahensya ng ehekutibo. 522 million pesos ang ginastos ng Office of the Secretary of Naku mga kababayan, Office of the Secretary, no? Sila mga Romualdez, Bersamin, no? Mas malaki pa sa Office of the Vice President. Department of Justice. Mahigit 70 million pesos ang sa Department of National Defense at Interior and Local Government. Meron din ang Departments of Finance, Foreign Affairs, MMDA, DSWD, DOTR, Commission on Human Rights, kahit na Commission on Audit. Ang kabuang halaga ng confidential expenses ng ibang executive offices umabot ng halos 800 million. Pinakamalaki ang 500 million pesos ng Philippine Drug Enforcement Agency. Kita nyo yan mga kababayan? Milyon-milyon ang ginastos ng ibang ahensya ng gobyerno. No? Bakit si BP Sara lang ang tinutugis at ang Office of the Vice President kung hindi nga pamumulitika ang ginagawa? No? So kung pagtagpi-tagpiin mo mga kababayan, ay halos tutugma dito ang mga sinabi ni BP Sara Duterte at iba pang mga kalyado nito na ito ay isang political persecution mga kababayan, no? Gusto talaga nilang siraan at pabagsakin ang mga Duterte para hindi na sila manalo sa susunod na eleksyon. So grabe mga kababayan ng political
issues ngayon. Ang joint circular, sinabing ang confidential funds ay para sa surveillance activities o paniniktik ng mga ahensya ng gobyerno para suportahan ang mandato nito. Kaya nagtataka ang ekonomisang si Professor Emmanuel Leco kung bakit may ganitong budget allocation ng ilang civilian executive offices. Yung mga civilian agencies, hindi dapat magkaroon. Civilian agencies nagkaroon pa dito sa Marcos administration. Kung kailangan nila ng intelligence, edi mag-repair sila sa mga intelligence network natin. Yun, mga kababayan, no? Bakit nagkaroon yan? Baka mga dummy accounts lang din yan na pinagbibigyan nila ng pondo, no? Itong Marcos administration. Kapag hihinayang ang ganitong kalaking pondo ayon kay Juan Antonio Perez, dating Undersecretary ng Commission on Population and Development. Pondo raw ito na nagamit sana sa mga tunay na pangangailangan tulad ng pabahay, gamot o dagdag na mga silid-aralan. Yun dapat mga kababayan, no, ang pinaglaanan nitong Marcos administration. Dahil noon pa man meron nang confidential funds, pero ngayong Marcos administration, history in the making na napakalaki ang ginastos sa confidential at intelligence funds, mga kababayan. No, so hindi naman na-question yan. Ang question dito, bakit sinisingle out si VP Sara Duterte? No? Kung hindi ito pamumulitika. Diba mga kababayan? Iwasan ang mga social programs. The human capital side. Matapos maging issue ang pagbibigay ng confidential funds sa mga civilian agencies, may mga ahensyang tinanggalan nito sa 2024 national budget kabilang ang OVP at DepEd. Nako, yung DepEd pa ang tinanggalan, mga kababayan, imbis na bigyan nila ito ng mas malaking pondo para naman maitaas din ang sahod ng mga bayani nating guro, mga kababayan, no? Ang taas na ng inflation ngayon, mga kababayan, sobrang mahal na ng mga bilihin, pero yung mga guro natin, mga kababayan, no, na nagtuturo sa mga kabataan ay naiwan. Yung sahod nila, mga kababayan, halos hindi na magkasya sa mga gastusin. Tapos ngayon, tinanggalan pa ng budget, no? Sa panukalang 2025 budget naman, ayon sa DBM, binawasan din ang confidential and intelligence funds ng 16%. Para sa Grabe, mga kababayan. Grabe, mga kababayan, no? Maliwanag ang paliwanag ng COA na ang Office of the President ang pinakamalaking ginastos ng confidential at intelligence funds, mga kababayan, no? At kung ano-anong mga ahensya ang bibigyan nito, no? Mayroon pang, yun nga sinasabi, may mga civilian agencies, no, na binibigyan ng milyon-milyong pondo, no, mga kababayan. Tapos itong si Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President na pinanghahawakan ay DepEd, na malinaw naman na nilaan niya ito para sa iba't ibang sangay ng DepEd, mga kababayan. Tinutugis nila dahil nga daw confidential funds, saan ginamit or ano pa. So kayo na makakapagsabi, mga kababayan, grabe ito, mga kababayan. Iwalat ng Commission on Audit o COA na ang Office of the President ang may Office of the President. pinakamalaking gastusin sa confidential at intelligence funds nung Dapat dito ipatawag din ito si President Bongbong Marcos, no? Kung patas talaga sila. 2023 na umabot sa 4.56 billion pesos. Sa breakdown, gumastos ang OP ng 2.25 billion 2.25 billion, grabe. pesos para sa confidential expenses at 2.31 billion pesos para sa intelligence Grabe, mga kababayan. Narinig nyo yun, mga kababayan? 2 billion bawat confidential at intelligence, almost 3 billion pa nga. So almost 6 billion, no? 60% ng confidential funds at intelligence funds na nagastos mula sa opisina ni President Bongbong Marcos. Napakagaling talaga nitong mga Marcos, mga kababayan, magwaldas ng pera ng bayan. expenses. Ang confidential funds ay nakalaan para sa surveillance activities ng civilian agencies habang ang intelligence funds Civilian agencies, no? Ako. ay para sa intelligence gathering na may direktang epekto sa pambansang seguridad. Grabe, mga kababayan. Ayun, napakaliwanag, mga kababayan. Kung hindi bias etong nasa Kongreso at Senado, ipatawag din nila etong si President Bongbong Marcos. Kaso nga lang, mga kababayan, wala naman gustong tumindig sa panahon ngayon gawa ng nasa kapangyarihan pa itong si President Bongbong Marcos. Mabuti na nga lang, mga kababayan, at may mga solid na supporters at
kalyado itong si BP Sara at mga Duterte, katulad nilang nila Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo, mga kababayan, no, na kahit anong paninira at kahit nahaharap ngayon sa matinding pagsubok ang mga Duterte ay hindi pa rin sila iniiwan. At ang mga Duterte supporters, mga kababayan, no, damang-dama pa rin ang suporta at hindi na malilin lang itong mga Pilipino sa mga paninira na inilalabas nila laban dito sa mga Duterte, mga kababayan. So ayun, mga kababayan, maliwanag ang paliwanag ng COA. Kayo na ang humusga, mga kababayan, at kayo na ang makapagsabi kung maganda ba ang nangyayari ngayon dito sa Marcos administration at hindi ba mas gumastos pa itong si President Bongbong Marcos. So yun lang, mga kababayan, i-share mo yung reaction mo sa comment section at huwag mong kalimutan na i-share ang video na ito para mapanood ng ating mga kababayan saan mang sulok ng mundo. Mag-ingat kayo lagi, mga kababayan, hanggang sa susunod natin na reaction video.